Hallelujah. Aking mga kaibigan, alam na ninyo ang tanan na mula sa mahal. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon, at sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, pinalapit ni Jesus ang mga tao, pati ang kanyang mga alagad at sinabi, "Kung ibig ni naman sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa mabuting balita ay siyang magkakamit niyon. Ano nga ang pagpapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang buhay? Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Kapag ang sinuman ay nahiyang kumilala sa akin at sa aking mga salita sa harapan ng lahing ito ay makasalanan at hindi tapat sa Diyos, ikahihiya rin siya ng anak ng tao pagparito niya na taglayan dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang mga banal na anghel." Sabi pa ni Jesus sa kanila, "Tandaan ninyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat hindi nila nakikitang nag-ahari ang Diyos ng may buong kapangyarihan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesukristo. Magsiupo muna lahat. Kung mapapansin po ninyo sa mga gilid ng simbahan, yung mga banner ho natin, may nakalagay po diyan, tumatanggap ng deboto, nagsusugo ng disipulo. At yun ang nagbibigay sa atin ng ating identity bilang isang simbahan. Ang dambana na ito, ang Basilica Menor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno, ay handang tumanggap ng deboto. Lalo na ho tuwing Biyernes, araw ng ating debosyon sa mahal na pong Jesus Nazareno, tumatanggap ng mga deboto. At kadalasang dinudugtong natin sa salitang debosyon ay yung mga panlabas na gawain. Nagdadasal, nagsisimba, nagpuprosesyon, nagnonobena. Pero sana hindi lang doon natin tignan ang larawan ng isang deboto. Sana hindi lang natin makita ang larawan ng isang deboto na sumasama sa prosesyon. Kundi makita sana natin na ang isang deboto tinatawag din na maging disipulo ni Jesus Nazareno. Kaya nakalagay din nagsusugo ng disipulo. At ang isang disipulo, sumusunod kay Jesus. Si Jesus lang ang sinusundan niya. Ang mga aral at turo ni Jesus ang sinusundan niya. Disipulo siya Si Jesus ang sinusundan. At sa ating ebanghelyo, hinambing sa atin, paano ba sundin si Jesus? Paano ba maging disipulo? Ang unang-unang sinasabi ni Jesus, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Ang pagiging disipulo, hindi yan tungkol sa iyo.
It's not about you. It's not always you. Because the center of discipleship is Jesus Himself. Siya ang sinusundan. At tayo, mga sumusunod sa Kanya, nililimot natin ang sarili natin. Hindi ikaw ang bida, hindi ikaw ang star. Si Jesus ang sentro. Si Jesus ang bida. Ang taong puno ng sarili, ang gusto niya, siya yung magaling. Siya yung the best. Hindi niya kailangan ng tulong ng iba. Ako ang pinakamagaling at malakas. Ako ang star. May tawag tayo dyan. Bida-bida. Dati ang tawag natin dyan, signal number 5. Lakas ng hangin. Napunta sa ulo, lumaki ang ulo. Lobo. Pero, makita sana natin na ang pagiging disipulo ay ang pag-ubos at paglimot sa sarili. Hindi para sa akin, hindi ako, kundi si Jesus. Ubusin sa pagiging makasarili. Ubusin sa pag-iisip na ako lang ang magaling, ako lang ang tama. Kasi ang taong puno ng sarili, hindi marunong sumunod yan. Laging may say yan. Dapat kasi ganito ginawa dyan eh. Dapat kasi ganito yan. Tama ako, di ba? O yan ang taong puno ng sarili. Pero ang tao na ubos sa sarili, marunong sumunod. Kaya hindi ba pagpapapilahin, marunong pumila na maayos. Kasi kayang sumunod. Marunong makinig sa mga alituntunin. Hindi yung sarili ko ang iniisip. Kaya yun ang unang imbitasyon sa atin. Na tayo bilang mga deboto ay iniimbitahan ni Jesus Nazareno na limutin ang sarili. At ang paglimot sa sarili nakikita sa pagiging masunurin. At dahil masunurin, dahil kinakalimutan ng sarili, handang isang tabi ang sarili, kaya niyang yakapin ang krus. Ang iniisip kasi kagad natin, pag krus, hirap. At hindi naman natin masisisi. Kasi pag nakita natin ang larawan ng Poong Nazareno na may bit-bit na krus, ang nakikita natin ay mukhang nahihirapan. Pero sana maganda makita din natin that suffering is only a consequence of the offering of Christ. Yung paghihirap, consequence lang yun ng pag-aalay ni Jesus ng sarili niyang buhay. Dahil ang nag-aalay, hindi naman madali yan. Ang tao nagbibigay, hindi naman madali eh. May konting kirot sa tao nagbibigay. May konting kirot sa tao nag-aalay. Kaya kasama ng pag-aalay at pagbibigay, minsan may kalakip na hirap. Sa mga nagtatrabaho, hindi ba ang pagpapagal mo, ang pagtatrabaho mo, hindi naman madali yan eh. May kalakip na paghihirap, hindi ba? Pero bakit mo ginagawa yun? Ba't ka pumapasok araw-araw? Bakit ka nagtatrabaho? Pag pinag-overtime ka, nag-overtime ka. Bakit? Kasi may pinag-aalayan ka. At sino pinag-aalayan mo ng pagtatrabaho mo? Pamilya mo.
Mabigyan sila ng mabuting kinabukasan. Mapag-aral ang mga anak mo. Matustusan na pang-araw-araw na pangangailangan ninyo. Diba, hindi naman madali yun eh. Magko-commute ka. Minsan, pag nag-commute ka, traffic pa. Dito nga lang humula isitan hanggang dito. Pwede kang abutin ng 30 minutes dyan sa sobrang traffic. Pero yun, ginagawa mo. Niyayakap mo yung krus na yun. Minsan, stressful sa trabaho, ginagawa, okay lang. Minsan nakakapagod, yun ang krus eh. Para saan? Dahil nag-aalay ka. Sa mga estudyante, hindi naman madaling mag-aral eh. Wala pa po ako nakikilala na nag-e-enjoy nag-aaral. Nahihirapan din ang estudyante sa pag-aaral. Nai-stress sa academic requirements niya. Pero bakit niya ginagawa yun? Dahil pag-aalay niya yon ng sarili niya para maabot ang pangarap niya. Suffering is a consequence of self-giving. At yan din ang tinuturuan at tinuro sa atin ni Jesus. Na sana sa pagbibigay natin ng sarili, paglilingkod at pag-aalay, handa nating yakapin ang paglilingkod. Handa nating yakapin ang pag-aalay ng sarili. Dahil yan ang krus ng pag-aalay at pagbibigay ni Jesus. Yung pangatlo, sinasabi ni Jesus, limutin ang sarili, pasanin ang krus. Ano yung pangatlo? Sumunod sa akin. At ito rin naman ang pangako sa atin ni Jesus. Bilang mga disipulo, pinapangako niya sa atin na sumunod tayo sa Kanya. At pag sumusunod tayo sa Kanya, sinasamahan niya tayo sa paglalakbay natin. Hindi naman niya sinasabi, limutin mo sarili mo ha, pasanin mo ang krus o lumakad ka na. Bahala ka na. Hindi eh. Sabi niya, sumunod ka sa akin. Mauuna ako sa iyo. Mauuna ako sa pagdadaanan mo. Sumunod ka lang sa akin. Hindi ba? Pag may sinusundan ka, alam mo na sinusundan mo, kasama mo siya, nauna lang siya sa'yo. Pero magkasama kayo naglalakbay. Nakikita mo siya. At yan din ang pangako ni Jesus sa atin. Na pag nagnais tayo na sumunod sa Kanya, ang pangako din niya sa atin, sasamahan niya tayo. Hindi ka nag-iisa sa paglalakbay mo. Hindi ka nag-iisa sa daan. Kasama natin si Jesus. Pinapasan din ang Kanyang krus. Kaya magandang larawan ang traslasyon. Kasama natin si Jesus sa paglalakbay. Hindi ka nag-iisa sa paglalakbay. You're not alone in that journey. Kasama mo si Jesus. Ang Diyos na masunurin, ang Diyos na handang limutin ang sarili, ang Diyos na nagsasabi din lagi sa atin na sumunod tayo sa Ama. Sumunod tayo sa Kanyang aral at turo. Sumunod tayo sa Kanyang yapak. Si Jesus ang kalakbay natin. Si Jesus ang sinusundan natin. Maging disipulo ka ni Jesus Nazareno. Amen. Tumayo na po ang lahat. Mga minamahal ko mga kapatid, idulog natin sa mahal na pong Jesus Nazareno
ang ating mga kahilingan, taglayang matibay na pananampalataya sa kanyang pagka-Diyos, ang tapat na pag-asa sa kanyang kapangyarihan, at ang maningas na pag-ibig sa kanyang puso. Sa bawat kahilingan ating itugon, mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristya ng ating tinatanggap sa komunyon ay inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin, na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang kurunang tinik, damit na purpura at krus, ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasan ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Berhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Gayon din ang mga intensyon na inialay sa ating misa sa araw na ito. At isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama namin mapagmahal na hayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig. Maipahayag dinawa namin ang katotohanan ng ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Jesus Nazareno, nakatingin sa talan ay nagbibigay buhay. Biyabing inaalay, aming pagpapalat, buhay na dalisay. Pagpapalat, buhay na dalisay. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahaing ito, na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus itiranghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naiig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon, Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalamat ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Itong kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo, at isubog at si bibig bago umalis sa panampari o lay minister. Sumunod po tayo. Ay namatay upang kami mabuhay. Jesus, sa mga kasalanan buhay ko'y naalay na pag-ibig Kung Jesus Nazareno, ay buti mo sa hirap at usapay kasama ko. Sana'y pakinggan mo Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nakaramo ko. Ngayon at magpakailanman ay pag-ibig ko. Mahal na po, Jesus Nazareno.
sama, tawanan ko umaasa. O Jesus Nazareno, at tumayo ko tuwan, gabayan ako. Itas sa kapapakan at iyong nakamatayan, huwag ko kami pababayaan. Oong Jesus Nazareno, ay buti mo. Sa hirap at dusa, ika'y kasama ko. Kasama ko't dasal, sana'y pakinggan mo. Na mapawi ng mga paghihirap ko. O Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay ngayon at magpakailanman. Mahal na Jesus Nazareno. Mahal na pong Jesus Nazareno. Announcement, sa lahat po ng mga lumang palaspas na ginamit noong linggo ng palaspas, maaari nyo na pong dalhin sa simbahan ang mga ito hanggang February 28. At pinakiusap na bago dalhin ay alisin na mga ribbon, wires at mga estampita nito. Ito po ay susunugin sa darating na March 4, 2025, Martes, bago ang Miyerkules ng Abo sa March 5, 2025. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa plaza naman lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsimba sa Basilica Menor at ang bansang dambana ni Jesus Nazareno. Magsilod po ang lahat. Panalangin sa mahal na pong Jesus Nazareno. Mahal na pong Jesus Nazareno, banal ang iyong pangalan. Dinadakila at pinasasalamatan ka namin. Nagpakababa ka at sumunod sa kalooban ng Ama. Pinasan mo ang krus at nag-aali ng buhay para sa aming kaligtasan. Tanggapin mo ang aming dasal at sakripisyo. Itulot mo na kaming sumasamo ng buong katapatan at pagmamahal, magbahagi ng mabuting balita, magsisi at itakwil ang kasalanan at masama, at maghatid ang awa at kapayapaan sa aming kapwa. Pinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat-lahat sa amin. Pinapanalangin namin ang mga nangangailangan ng iyong tulong. Pinapaubay namin sa iyo ang aming mga kahilingan. Itong aming pagdedebosyon at panata ay lalo nawang magpalapit sa amin sa iyo at sa aming kapwa. Upang nagmamahal na nagkakaisa, kaming magtaguyod ng iyong kaharian dito sa lupa hanggang sa langit.
naming tunay na tahanan, kung saan nagahari ka sa kalwalatian magpasawalang hanggan. Amen. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang, ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kalwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinihinto ka namin, mahal mo ang aming buhay. Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan.